Sa video nito mga ka-dreamers, andito na tayo sa ating whole blast luya farming. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung pamaraan na ina-adapt ko rito ayon doon sa aking eksperimento. Nang may matutunan din kayo sa aking ordinary farming. Kaya, tara, samahan nyo ako. Andito na nga tayo mga ka-dreamers sa ating nursery ground. Kung mapapansin ninyo, sa likuran ko yun yung malaking butas kung saan natin inilagak yung ating binhing luya. Kaya ito makikita ninyo, medyo masa-masa siya. At kung mapapansin ninyo mga ka-dreamers, mayroon na po siyang sumibol na halos 1 inch. Bukod sa riyan, makikita din natin yung kanyang mata na pagmumula ng pagsisibol ng ating luya. Ibig sabihin, 100% yung ating binhi ay sisibol po talaga. Kaya ito yung nakakaganda sa ating luya farming, yung proseso na inadapt natin para mas mabilis yung pagtubo ng ating luya. Paglaki na tayo, para hindi magkaroon ng damage, dahan-dahan natin siyang ililipat dito, saka natin dadalhin doon sa area kung saan natin sa ilalagak. Ayan mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo sa bandang ilalim, talagang mayroon ng sumibol, mas marami na. So ibig sabihin, yung ating binhing luya ay makikita kagad natin kung alin yung masagana at alin yung nagkakaroon ng damage. Kaya sa mga ordinaryong magsasaka, kung gusto niyo magluya farming, subukan niyo rin to. Ito pa yung ating nursery ay inabot ng 8 days to 9 days bago ito makikita. Ayan. At saka, huwag kalimutan na diligan ng bahagyang tubig yung ating nursery. Sa gayon, magmumuwis yung ating similya. Yan mga ka-dreamers, punuin natin to kasi medyo malayo yung ating paglalagakan. Although, dito lang tayo sa malapit sa ating quarter, yung ating pansamantalang tinutuluyan. Ganito din yung gagawin natin pag ilalagak na natin siya sa lupa mga ka-dreamers. Dahan-dahan natin siyang ibababa nang hindi magkaroon ng damage yung kanyang pagsibol. Yan. Tara na. Dito mga ka-dreamers, sa pagsasaka, hindi pwedeng mag-isa lang tayo. Kapag nasa estado na po tayo ng pagpunla, kailangan natin ng katuwang. Tulad dito, may cameraman tayo at katuwang sa pagpunla na nagmumula pa sa kabilang baryo. Yan, yung mga kaanak, member ng family natin. Kaya simulan na natin. Ilalagak na natin to at saka susunod sila para tabunan ng lupa yung ating inilagak na binhi. Sabi ko nga, ito, dahan-dahan natin siyang ibababa. Tulad yan. Nang hindi magkaroon ng damage yung ating binhing luya. At yung ating sukat mga ka-dreamers approximately ay 1 meter. Yan. Hindi tataas, hindi bababa ng 1 metro. Habang inilaga ko yung binhi mga ka-dreamers dito sa area kung saan naka-align, nariyan yung aking pinsan at kapatid na nakasunod para tabunan ng lupa yung ating binhing na ilagak na rito sa dakong lugar na ito. Halos nasa kalagitnaan na po tayo ng ating pagpunla. Pakatlong araw na ngayon. Ganito kaproseso yung luya. Pagmasdalin nyo, yung ginagawa ng dalawa, kung paano nila tinatabunan ng lupa yung ating binhi na inilagak dito sa linya na ito. Pagmasdan ninyo yung ginagawa ng dalawa kung paano ilagay sa lupa sa katabunan yung ating luya. Ano ba yung mas mahirap para sa mga nagsisimula pang magluya? Ayon doon sa aking karanasan, yung pagluluya ay talagang mamumuhunan ka ng mas malaki. Sa katunayan, tinulungan po tayo ng aking kapatid para magkaroon tayo ng binhi worth of 5,000 para sa unang punla natin ng ating luya. Shoutout po sa aking kapatid na siyang tumulong sa ating financial support para magkaroon tayo ng sapat na binhi. Kaya
Susan, buena suerte bumatay dyan sa Saudi Arabia. At dito nga, di natin sinayang yung pagkakataon dahil sa tinulungan tayo, kailangan nating patunayan na pursigido tayo sa ating ginagawa. Kaya ito ngayon, tulong-tulong kami ng aking kapatid. Andyan yung aking mga pinsan, cameraman, tapos yung tumulong magpunla. Yan pa, shoutout po sa ating masugid na subscribers kay Shine Lee Sugabo ng Imutin Hardware. Imutin Hardware, ayan, nagkakabulol-bulol na. Imutin Hardware dyan sa Baybay, Salog, Zamboanga del Norte. Doon po tayo kumuha ng ating hose para sa ating patubig. Dahil sa ang luya ay 8 months to 9 months bago tayo makapag-harvest. Sa makatwid, di natin maiwasan na abutan tayo ng summer heat. Tulad dito, ngayon ay buwan ng Marso. Tayo nakapagpunla, 2025. So, next month ay summer season na po. Andiyan na yung amihan. Shoutout po sa mga taga San Roque. Dahil sa, ang madalas ko po talaga lalapitan na kaanak, mas malapit dito sa aming area ay Barangay San Roque. So, multiple na residents ng San Roque ay member ng family clan. Kaya doon ako tumatakbo ng madalas para humingi ng tulong sa kanila para dito sa ating saka. Tuloy na natin yung ating pagpunla. Ilang kilo ba yung aking binhi? Target sa aking pananaw, nasa 480 kilos yung ating binhi na inilaan para dito sa 1 hektarya. Naway pala rin tayo at kawa ng Diyos na magkaroon ng mas maraming bunga pagdating ng anihan. Yung ating pagsusumikap, naway patubayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa ay biyaya pa at pagpapalanawa yung ating aanihin sa hinaharap. Yung itataas natin lagi sa Diyos yung ating bawat gawa ng meron tayong pasnubay. Huwag natin kalimutan yan. Duman man tayo ng maraming pagsubok tulad ng first cropping. Kung mapapansin niyo sa likuran ko, yun yung kadyos, kadyanas, kahan. Yun yung multiple damage ng ating pananim. Di po napapakinabangan dahil sa uod. Abangan nyo po yung aking next video tungkol sa kadyanas, kadyan, kadyanas, kahan. At shoutout din sa ating Department of Agriculture dyan sa Salog, Zamboanga del Norte, dahil sa tinulungan tayo, inayudahan tayo doon sa ating pagkalugmok ng first cropping. Ayan yung ating kamote crops at saka yung ating mais. Sa katunayan, nakabili tayo ng 2 sprayer na magagamit natin para sa ating tuloy-tuloy na gardening. Yung isang sprayer ay gagamitin natin para sa vermicide, then yung pangalawa yun yung para sa ating pesticide, para hindi magkahalo-halo, ika nga, hindi masasaktan yung ating mga pananim kapag ginamit natin yung ating mga sprayer. Medyo gutom na mga kadreamers, kailangan muna natin magpahinga at mananghalian, kaya uwi na muna tayo. Tara! So ito na mga kadreamers, after natin magpunla, dito tayo sa punong kahoy, puno ng durian, tayo sumilong, at dito naman sa ating patuyuan ng kopra. Ito yung quarter namin ni Mama at ang aking kapatid, pansamantala. Darating ang araw, magiging konkreto din ito. At salamat sa ating cameraman, yan yung aking pinsan. Ang pangalan mo? Robby. Apelido? Robby Tikal, Busing. Ayan, busig yan. Pamilyado na pala ito. At yung aking pinsan din, yung kapatid. Yan, pangalan mo? Richel Tikal Oling. Yeah, mag-shoutout kayo dalawa sa San Roque. Taga San Shout Roque. out sa mong silingan San Roque, yung mga kaparintihan. Shout out nila! Ayan, nakapag-hide tayo ng ating mga family clan para tulungan tayo sa ating pagpula ng ating luya. Yung aking kapatid, yun yung kanyang first baby. Yan, huwag kayong magbabas kung may kasama kong bata dahil sa meron namang parental guidance. Andiyan yung parents at yung kanyang ina, andiyan yung cameraman natin. Ulitin ko, sa mga kababayan natin na gustong magsimula sa pagsasaka, maaari nyo pong ulit-ulitin yung ating video, i-share ninyo nang may matutunan din yung iba. At saka, sa ating mga kababayan, yung mga kabataan ngayon, ay inanyayahan ko po kayo na
kung may mga lupain kayo, ay dapat magsimula na kayo sa pagsasaka. Ngayon na mismo. Dahil sa panahon natin ngayon, ay padami yung tao sa buong daigdig. At marami na rin mga profesional. Kakaunti yung may hilig sa pagsasaka. Ang pagsasaka ay hindi isang profesyon, kundi ito ay isang passion. Yun yung nakakaganda rito dahil tayo yung boss. Tayo yung may hawak sa ating pamaraan, yung kagustuhan natin. At yung oras, kung kailan tayo kikilos, hawak natin. Di tulad nung magtatrabaho tayo na arawan sa ibang tao, obligado tayo gumising ng maaga at magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ika nga, magpahinga lang tayo pag darating ng tamang oras na pahingahan. Yun yung nakakaganda sa pagsasaka. In the future to come, yung farming industry ay mas mataas yung kita. Abangan nyo yung future na yun dahil sa magkakatotoo po talaga. Dahil sa mas hindi man yung pagkain. Kapag hindi man yung pagkain ay mas mahal naman yung bilihin. So kung mayroon naman tayong naipunla at may inaani, hindi na po tayo magkakaroon ng additional na problema. Kundi magbenta na lang po tayo ng magbenta sa inaharap. Para sa ating pangangailangan sa pang-araw-araw. At darating yung time na magiging sustainable din yung needs ng mga ordinaryong magsasaka. Kaya kung bagon ka pa sa aking professional account, Dito Buenos Suerte, FB page, Dreams Visions TV, YouTube channel, Dreams Visions TV. Aray niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ang Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagkikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. God bless. Yan, huwag po kalimutan mag-share ng video ha. Comment na rin kayo sa mga baguhan. Siyempre, huwag nyo kalimutang pindutin yung notification bell nang magiging updated po kayo sa aking mga videos in the future. Yan, abangan nyo. Share, like, subscribe, at yung notification bell. Yun yung maganda ron sa ating mga viewers and followers. Tulungan nyo ko. Magtulungan tayo. God bless.